Yo, what's up again mga kapuso at mga karpintero at mga karpintera, and you're now watching here again our channel Carpintero Pinoy TV by Jesus Woodwork. So and guys, for today's vlog, bound tayo ngayon dyan sa Maynila, sa may Espanya, no? Yung project natin na gagawin is dyan sa 878 condo unit, so sa Manila yan. So yun guys, ang client natin is from US, then umuwi siya ng Pinas para ayusin ang kanyang condo unit. So for rent yung gagawin niya sa unit niya, so medyo maliliit lang yung unit dito, and also para sa mga students, sa mga bed space. So ang pinagawa niya sa atin guys, ang gusto ni client ay loft bed. So yung loft bed na yun guys, para space saver, dahil nga maliit lang yung space, nandun na rin yung computer table, syempre andun na rin yung closet, and syempre sa taas yung kanilang higaan, so para maluwag yung kanilang gagalawan sa baba. So and guys, excited na ba kayo? Silipin natin kung anong ginawa kong disenyo dyan at panoorin natin kung ano yung kalalabasan ng ating proyekto. So ano pa hinihintay nyo guys? Samahan nyo ako, let's go! So ayun guys, agad natin binisita ang kanyang unit dito sa 878 Espanya condo. Dito lang yan sa Maynila makikita. So eto guys, pumasok na tayo sa kanyang unit para sukatin natin ang gagawin nating loft bed with closet and study table, syempre. So single size nga pala yung bed. So eto guys, as you can see, nagsusukat na tayo dyan para siguraduhin na walang mintis ang ating gagawin na loft bed sa kanilang unit. So ito guys, no? So kinuha ko yung bawat details dyan, height, length, and width. Syempre tingnan natin kung kakasya talaga yung loft bed na gusto ng ating client, kasi dalawa yan guys, no? Bali magkadikit yung gagawin natin dyan dahil sa space na napakaliit. So gagawin natin, ma-maximize natin yung space dyan, at sa ganun is maging okay naman kahit dalawa yung mag-rent sa kanyang unit. So eto na guys, no? So kinukuha natin yung height ng loft bed dyan, kung ilan yung matitira. Syempre kailangan may space din yung hihiga dyan, dahil baka may tendency siyang mauntog pag hindi natin yung ginawa. So eto guys, no? So minarkingan ko yan para na sa ganun is maging okay ang lahat. So eto na nga guys, no? Yung disenyo natin dyan. So you can see, meron siyang dalawang loft bed and closet, and also study table and bookshelf. So ito na nga guys, sinimulan na natin ng bakbakan sa ating wood workshop. And guys, no? So bali yung strength niya dyan is dun kakapit sa closet, then sa wall, and also dun sa kanyang bookshelf. So ayun guys, yung ginawa natin dyan is safety first muna tayo dyan. Dapat hindi malalaglag yan. Yung hagdan niya, ayan din yung magiging support niya sa bandang harapan. So ayun guys, so you can see, safe na safe yan, no? Then may ilaw nga pala tayo dyan sa ilalim ng bed dun para sa kanyang study table. So eto na guys, proceed na tayo sa delivery. Pakaway-kaway pa si Jimmy dyan, no? At ayan si Foreman, syempre siya yung maglilid sa ating mga karpinterong Pinoy. Na sa ganun is makita yung sequence na gagawin at method kung paano mabubuo tong loft bed na to. So panel by panel yan, kasi hindi yan kakasya sa elevator pag binuo natin. So kalas-kalas siya, no? Syempre kasama ako dyan sa delivery na yan. So eto na nga guys, at dumating na nga kami dito. Ang problema lang is mahirap pa lang elevator dito, so natagal lang kami dyan sa pag-akyat. So waiting lang, at syempre darating din yung time. Ayan, nakapasok na kami guys, nakakyat na kami syempre. At syempre agad natin yan sisimulan once maiakyat natin ng lahat. So ito na nga guys, nalagay na nga namin yung iba dito, at syempre meron na rin tayong grupong magsisimula dyan, at yung iba is patuloy na nag-aakyat ng ating mga gamit, dahil hindi pwede
na lahat tayo maghahakot at wala pang gumagalaw dito. So ayun guys, no, as you can see, unti-unti na natin yung binubuo rito sa taas. At syempre, pag nabuo yan, mamaya makikita nyo kung gaano kaganda yung kalalabasan at kung gaano nakasave ng space ang ating client. At ito na nga guys, minamadali na natin dito ang labanan. Nang sa ganun is matapos natin agad itong project natin na to. So loft bed lang naman yan, then may closet na dalawa, then may computer table din na dalawa, and bookshelves na dalawa. At syempre meron siya magkabilang ilaw. So ayun guys, ang problema dito, pag hindi pantay yung wall, mahirapan tayo. Pero ito na nga guys, no, babalikan natin yan. So kung gusto nyo na makita, sabay-sabay tayo manood. Let's go! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. So ayun guys, nakita nyo naman kung paano natin diniskartihan ng maliit na espasyo at nilagyan natin ng buhay ang kanyang condo unit. So ayun guys, nakita nyo naman, as you can see, no, dalawang loft bed yung ginawa natin. So dahil nga maliit yung space, nandun yung closet, nandun yung computer table. So naglagay rin tayo ng mga pin lights para dun sa kanilang study table and bookshelf. So ayun guys, no, para sa mga estudyante, so fit na fit yun guys para sa dalawang tao na magre-rent doon sa kanyang unit. So ayun guys, sana namang proyekto ang nakatulong at nakita nyo naman kung paano natin ginamit yung espasyo. Kahit maliit man o malaki, kaya natin yung bigyan at kaya natin tugunan ang pangailangan ng ating client. So ayun guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe or nakapollow sa aming page, pwede rin nyo kaming puntahan dito lang sa aming FB page dito sa DCS Woodworks, at dyan natin pag-uusapan kung ano man ang inyong ipagagawa at kung ano man ang inyong kahilingan. At kung di nyo naman kami makontak dyan, maaari rin kayong pumunta sa aming backup page dito lang sa DCS Woodworks and Fit Out Carpinterong Pinoy backup page. So ayun guys, bali dalawa yung page namin na gumagana. Then kung pwede rin naman kayong rumekta sa aming woodwork shop kung gusto nyo kaming pasyalan at gusto nyo makita ng actual ang aming mga gawa, so pwede kayong rumekta dito sa amin. At ayun nga, i-waste nyo lang dahil wasteable naman yan. GCS Woodworks and Fit Out, at makakarating kayo dito sakto sa aming gawaan. So ayun guys, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, no, please like, share, and subscribe, and please click notification bell below para updated kayo lagi sa aming mga videos na bago. So ayun guys, sana patuloy nating suportahan at tangkilikin ang sariling atin dahil ang gawang Pinoy, katak Pinoy, yan ang Carpinterong Pinoy TV by GCS Woodworks. So ayun guys, sa mga gusto mong pagawa, no, message lang kayo direct sa aming page at pag-uusapan natin lahat ng inyong ipagagawa, at sinisigurado ko naman sa inyong kalidad ang ating proyekto na gagawin para sa inyo at para rin mapangiti kayo. So ayun guys, hanggang dito na lang. Shoutout sa lahat ng OFW sa buong mundo at sa lahat ng manggagawa at sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at naniniwala at sumusubaybay sa mga video. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Break it down. Subscribe.